inyong lahat. Ako nga po pala si Mariel Dacuro at ngayon po ay ating gagawin ang isang panayam. So, sa panayam po na ito, layunin po naming maunawaan kung paano ginagamit ang wikang Filipino sa iba't ibang larangan o propesyon at kung gaano ito kahalaga sa pang-araw-araw na gawain, komunikasyon at pag-unlad ng bawat individual sa kanilang disiplina. So, bago po tayo magsimula, po bang magpakilala muna po kayo, ang inyong pong pangalan, profesyon at disiplina sa inyong kinabibilangan. So, ayun po, magandang hapon. Salamat po sa pag-imbita sa akin sa interview na ito. Ako nga po pala ay si Donna May Pantado Palua, Defense Corporation as a talent acquisition. Bali, 10 years po ako sa company and then at the same time ay nag-run din po ako ng 5 business, 5 shops dito sa Batangas City. So, yun po. So, hindi na po natin patatagalin, no? So, dako na po tayo sa mga katanungan po. Unang katanungan po, gaano kadalas ninyo po ginagamit ang wikang Filipino sa inyo pong trabaho o disiplina po? So, ayun. Madalas, kasi ang Filipino or Tagalog ay isang national language or dialect na ginagamit sa ating bansa. So, pangalawa po, ano po ang mga sitwasyon or gawain ang mas ginagamit ang Filipino? Sitwasyon. Sa gawain, ito ay para sa akin consider ko isang communication. Isang komunikasyon para magkaroon ng pagkakaintindihan ang mga nag-uusap. Yes. Yun. Pangatlo po, so ano po ang kahalagahan ng paggamit ng Filipino po sa inyo pong disiplina? Ayun. So, ito ay mahalaga kasi itong way, halimbawa ay pagkakaunawaan or pagkakaintindihan. So sa corporate world kasi iba't iba ang ating nakasalumuha, iba-ibang mga tao. So ano ba yung gusto natin? Saan ba tayo mas mapabilis sa pakikipag-communicate sa kanila? Siyempre ito ay depende sa iyong kausap. Kung pareho naman kayong Pilipino, pwedeng pag-usapan nyo na lang ang isang bagay or i-communicate nyo na lang ang gusto nyo sabihin sa Tagalog or sa Filipino para mas mapabilis. Ayun. So, yun. Para mas klaro din ang inyong pagkakaintindihan. Yun. So, next po, ano po ang mga hamon sa paggamit ng Filipino sa trabaho po o akademya? Okay. Yung ito kasi ay halimbawa sa corporate world. Yung hamon kasi dito is yung kung ano yung kausap mo, di ba? Kung paano mo sasabihin sa kanya yung gusto mong sabihin. Saan ba mas convenient kayong mag-usap dalawa or saan ba mas magkakaroon ng klaro ang inyong usapan. Ganon. Tapos, halimbawa din dito, papasok din dito kasi yung ating mga Gen Zs ngayon. So, ako kasi as a recruiter, hindi kasi ang kinakausap ko ay hindi lahat ka-level ko. Minsan, kausapin ko ay mga estudyante. Yun. So, paano ba ako makikipagsabayan na pakikipag-usap sa mga estudyante? Kahit sila ay sabihin mo may sariling lingwahe na sarili silang language na pinag-uusapan, sila ay kakausapin ko pa rin in a Filipino. Kasi hindi ko maiintindihan kung ano yung sinasabi nila. Saan ba kami magkakaintindihan dalawa or saan ba kami magkakaroon ng connection sa pakikipag-usap, di ba? Sa Tagalog. Ayun. So, Pues, mayroon po bang mga terminolohiyang Filipino na ginagamit niyo sa pang-araw-araw o maaari po ba kayo magbigay ng halimbawa? Ito na, yung pag-uusap natin, di ba? Ang bawat tanong mo, ang bawat sagot ko, may kahulugang o may pwede ipaliwanag, may meaning, kumbaga, di ba? Nag-uusap na tayong dalawa. So, ayun, sa pag-uusap, halimbawa ito, interview na ito, yung interview mo, yung salitang interview, o ano bang Tagalog sa interview? Pakikipag, di ba, meron na, ayun na, isang terminolohiya, may term na yan. Ito ating pag-uusap ay parang yun na yun. So, paano po makakatulong ang paggamit ng Filipino sa pakikipag-ugnayan sa inyo pong kasamahan or kliyente? Okay. Yung word na Filipino, yung lingwahe na yun is yung para ma-express natin kung ano yung gusto nating iparating or ipaintindi sa ating kausap. Kasi halimbawa,
iba nga dun sa corporate world and then sa business, may isang nagko-connect dyan kasi know your customer. So, pag sinabi natin know your customer, ano ba ito? Paano ba natin kakausapin ito? Hindi naman pwede ang kaharap ko ay British, Tagalog ko. Yes. Hindi kami magkakaintindihan, diba? O halimbawa, Bisaya. O, hindi ako marunong mag-Bisaya, pero marunong ako mag-Tagalog. And I'm sure na yung kausap ko, Bisaya siya, pero marunong din siya Yes. mag-Tagalog. So, saan ba kami magko-connect dalawa? Diba? Yes. Tapos, yun nga, tulad ng nasabi ko, still yung husband ko is Ilonggo, kaya ko umintindi, pero hindi ko kaya magsalita ng Ilonggo. So, saan ba din kami nag-uusap dalawa? Diba? Saan kami magko-connect? Laging ganun kasi, pagkakausapin mo yung isang tao, hindi mo lang titignan kung ano yung personality niya. Titignan mo din kung saan mo siya pwedeng, kung saan mo pwedeng ma-shoot or saan ka pwedeng mag-create ng tawag dito, Parang kung ng saan- conversation. Parang kung saan po Oo. kayo magtugma, no? Kung saan kayo tugma, yan. Kung saan kayo magtutugma dalawa na magkakaroon kayo ng pagkakaintindihan. Yes. Ayun. Kasi kung hindi kayo magtutugma at para ang layo ng sasabihin, ang layo na sinasabi mo, tapos hindi din niya maiintindihan, useless din. Yes. So, yun, laging aalamin mo kung saan kayo magtutugma or mag-connect dalawa para mas para magkaroon kayo ng effective na communication dalawa. Ayun. Yes. So, sa inyo pong opinion, dapat po bang palawakin ang paggamit ng Filipino sa inyong disiplina? Bakit po? Kasi, nasa Pilipinas tayo. And then, kahit pumunta ka ng abroad, may Pinoy, may Yes. Pinay. Diba? So, kahit saan tayo pumuntang bansa, pumuntang lugar, ay pa din, may encounter pa din tayong mga Pilipino na nagsasalita ng Tagalog. Tapos, kasi, halimbawa din, ako, tulad ko, napunta ako sa iba't ibang lugar. May na-encounter ako na isang parang siyang liblib na lugar or remote area na hindi mo talaga maringgan yung mga batang mag-Tagalog. Pero ang natutuwa kasi ako dito, meron pa din na mga native sa kanila na marunong mag-Tagalog. At ang isang natutuwa ko doon, meron silang teacher na ang tinuturo ay Pilipino. Kasi bakit? Bakit kailangan mo pa din ituro ang Pilipino sa panahon ngayon? Na parang ang sabi nila, ang English ay isang universal language. Bakit pa kailangan ng Pilipino? Diba? Ang sagot kasi dyan is, nandito ka sa Pilipinas. And then, kahit pumunta ka sa ibang bansa all over the world, may Pinay at may Pinay ka makakausap. Diba? Yes. And then, ano ba yung pwede mong maging comfort zone? Diba? Hindi naman nasa ibang bansa ka, kakausap ka ng Briton. Paano naman yung, yung comfort mo nun, diba? So, hanap ka din talaga ng mga Pinoy na pwede mong ma-express yung iyong lingwahe. Kasi mas mabilis kasi, alangan naman na nasa bukso ka na ng damdamin mo, English ka pa kay English. Saan mo ba saan mo ba i-wash out yung iyong mga emotion, di ba? Sa tuloy-tuloy mong pagsasalita. Yes. Tapos, babalik tayo doon sa remote na aking pinuntahan, sa remote area. Ang teacher doon, ang sabi sa akin, kahit hirap mag-Tagalog ang mga bata, ay tuloy pa din yung tinuturuan. Kasi hindi lang naman ang mga bata ay doon lang sa lugar na yun, doon lang sa bundok na yun. Ang mga bata ay lalaki, mag-explore, ano bang pwede nilang gawiting wika pang communicate. Hindi naman din yung laging yung native language nila, diba? So, kailangan mo pa din talaga aralin ang Pilipino. Kaya kahit sabihin mo, ang Pilipino ngayon ay parang, Filipino language ay parang nagde-decline na because of the generation. Pero still, ang Filipino, kailangan going up pa din siya. Ang Filipino language. Kasi yun ang ating national dialect. Ikaw man ay Bisaya, Ilonggo, Waray, kung ano man, Filipino pa rin. Yung para Siya siya ang number one natin. Yes. Pagkaka-connect ng bawat Pilipino po, no? Yes. Yes. Oo. So, Okay. so ano po ang mga paraan upang mas mapalaganap po ang paggamit ng Filipino sa inyo pong larangan? Open communication. Lagi. Open communication. Tulad nga ng sabi mo kanina, para magkaroon tayo ng pagtutugma. Alignment. Yes. Diba? Minsan kasi sa corporate world, ma-share ko lang. Minsan explain ka ng explain. Explain mo. And then nasasabihin sa'yo ng boss mo, we're not aligned. Yes.
paano ba kayo mag-align? Mag-usap na lang kayong dalawa sa lingwahe ninyo. Kasi minsan, aminin natin na may trying hard na mag-English. Di ba? Yes. So, yun kasi, yung mga ganang tao is yung parang lumalayo yung pinag-uusapan sa topic. Unless na, anong problema? Halimbawa, may problema sa kumpanya o sa trabaho mo. Ano bang problema? Kasi ganito, ganyan. At ang nangyari, itong solusyon. Diba? Tapos ang usapan, unlike pag kinausap mo, because of that, ganyan, ganon. Ano daw? Diba? Aminin mo, ma-encounter mo yan pag nasa corporate world ka na. So, yun. Kaya ang mahalaga ay open communication, alignment, and pag may problema, masusolusyonan agad. Yan, parang Ayun. gamitin mo kung saan ka komportable. Yes. Hindi ka gamitin mo lang kung maiinarte mo na. Yes, Pero tulad kung, mo. kung komportable kang ganito, kahit hindi lang kasi yan sa pag-uusap sa reporting, Yes. di ba? Kahit sabihin mo ang teksto ay English, kung hirap mo namang ipaliwanag in English din, why not speak mo in Tagalog? Bakit hindi mo Tagalogin? Ipaliwanag sa wikang Pilipino. Diba? Mas maintindihan. I think mas okay yun. Kesa naman, ang haba-haba na explanation mo, hindi naman pala naiintindihan ng iyong mga kaklase o nakikinig sa iyo. Yes. So, yun. Totoo po yan. Diyan tayo. Mm-mm. So, next po is, nakaranas na po ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan dahil sa paggamit ng Filipino o technical o akademikong konteksto? So, paano nyo po ito hinaharap? Oo naman. Kasi aminin naman natin lahat, may mga Filipino or Tagalog words na malalim. Di ba? Yes. So, kung hindi mo maintindihan yung sinasabi or yung word na yun, pwede tayo magtanong. Or gumawa tayo ng sarili nating research. O ano ba yun? Diba? Para Yes, yes. next time, if ma-encounter natin yan, alam natin. Ay, ganito pala yan, ganun pala yan. So, alam natin. Yes po. So, last po. So, maaari po ba kayong magbahagi ng isang halimbawa kung saan ang paggamit po ng Filipino ay nakakatulong sa mas malinaw o na pag-unawa o paglutas ng isang problema sa inyo pong disiplina? Mm-hmm. So, corporate world kasi hindi mo maiiwasan magkaroon ng mga issue, problem, conflict, So, ano ba ang best way para ma-resolve natin yung mga ganong bagay? So, pag-uusapan natin. So, kung pag-uusapan natin, doon na tayo sa lingwahe kung saan mas mapabilis yung ating paggawa ng solusyon. Hindi na tayo doon sa mga bagay pa na may mga patikot-sikot pa, may iba't iba pang past explanation. Tumbukin na lang natin kung ano yung problema. Pero it depende yung kausap. Kasi sa corporate world, halimbawa, pag nasa multinational company ka, syempre, itawag dito, ilulugar pa din yung iyong pakikipag-usap. Halimbawa, foreigner ang iyong kausap, di talagang kailangan mo magsalita ng English. Pero kung ang boss mo naman ay Pinoy, ang pupuhin niyang dalawa, yung magpapaligoy-ligoy pa ba kayo? O pag-uusapan niyo na lang kung anong naging problema, anong naging dahilan, pwedeng solusyon, at ano pwede maging resulta. Mas okay yun. Kapag nyo, ito Filipino language, lingwaheng Filipino. Yun. So, sabi ko nga po kanina, may add po ako na tanong. So, katulad po ngayon na tayo po nasa henerasyon na kung saan sobrang na po ng mga teknolohiya, tulad po ng mga gadget, di ba po? So, yung mga bata po ngayon sobrang gagaling mag-English, pero pagdating na po sa Pilipino, yun po, sobrang hirap nilang hirap silang umintindi at magsalita. So, ano po yung masasabi nyo sa kagaya po niya? So, yun nga. Meron kasi akong anak na 4 years old. Ang galing niya mag-English. Hindi ko alam kung saan tutunan yun. Dahil ko naman tuturuan. Sa tingin ko, nakuha niya yun sa mga panahon sa TV. Pero dahil siya ay papasok na sa school, sabi ko sa kanya, kailangan matutong mag-Tagalog. Kasi hindi lahat ng makasalamuha niya English speaking. Kailangan sabi niya matutong ng Pilipino para halimbawa kung may kailangan siyang sabihin o hindi niya hindi maintindihan ng kanyang class o ng kanyang teacher pero in English, pero salitang Pilipino ay kaya intindihin at ay matututong kaagad. Yes po. So, maraming salamat po, Ma'am Donna. So, salamat po sa pagbahagi ninyo ng iyong kalaman at karanasan. Malaki po itong tulong para po mas maunawaan namin ang kahalagahan po ng wikang Filipino sa iba't ibang disiplina po. Thank you so much po. Okay. Thank you. Thank you po. Bye.